Morning. Good morning, Brother Roy. Hi, Brad. How are you, Brad? Doing okay for an old guy. We miss you almost a month, I think. Yeah, it's been a while. Yeah. How's I your tried to memory? listen to your discourse, but it sounded like it was done in your language. So What? Pardon, you did. pardon. Yes, Brad. I turned on your discourse for first few minutes, and it was seemed like it was in your language. So since I don't speak that, I couldn't hear what was said. Because we are all Filipino, so when we meet, we That have makes a sense. I mean, yes. it's reasonable that you would do that. Absolutely. How's your memorial? We had a nice evening. It really was nice. Did you guys get together, or how did you handle it? So meeting. Uh may I ask how are your regular weekly meeting? Are you in a face to face also in a local? There's a venue when you are have a Bible meeting, specific Uh, venue. Only about half of the brethren who joined the meeting are get together in person. Okay, the others are on Zoom, so we kind of Yes. have a hybrid. Uh, We meet. 8 of us meet together in Tacoma area. So how about your weekly meeting? Do you have a face to face or meeting at the specific venue weekly? I mean, what I no, yeah, mean. this is weekly. This is what I'm referring to. Okay, okay. At Memorial, everybody met in a home. That's we got together in a home, but on a weekly basis, there's only about 8 of us who get together in person, and the other 6 or 7 meet online. Uh, nice to hear that. Yes. And those present in the venue are only you are at the vicinity of the venue. They live in the vicinity. Yeah, some drive a little further than others, but yeah, mostly local. Yeah. So NAH, what is that? Oh, Someone new? I see someone on that's NAH. Mm. I couldn't hear you there, Sister Roxanne. Okay, Sister Roxanne, are you having trouble with your mic? I could not hear you. Hello. Hello. Good morning, Brad. Everybody hear me clearly? Opo, I'm Brad. going. Clear. Okay, I think we are going to start now, Brother Dan and Brother Owen. Brother Robbie, ako ang sa Joshua 5, ano? Yes po. Yes po. Kasi, Nagkamali lang. okay. Iniwanag ko lang. Sige. That po. Okay, wait a minute. Mo yung mic mo. Sister Roxanne, do you hear me now?
Can you put now the hymn song? Our hymn song now is on 133, Home of the Soul. I'm not able to hear the music. Yeah, I think there is a technicality on audio rather than to Sister Roxanne. Nagpaparanam siya ng parangal. Okay, brethren, I think we going now to our opening prayer. So there is a technicality on the audio of Sister Roxanne. Can you open on opening prayer, Brother Dan? Certainly. Our most loving, all-wise, and merciful Heavenly Father, hallowed be thy holy and most blessed name, and hallowed be the name of thy dear Son, our dear Savior. Father, we seek thy blessing now on this hour, in this study and time together as brethren, that you will bless each heart and mind, that we may gain a greater insight and appreciation of thy precious word. And we ask, Father, thy blessing upon those undergoing trials and difficulties and misunderstandings, whatever the issue might be, that thou will be especially with them and guide and direct and give us more of thy wisdom, thy Holy Spirit, and the heart to be able to serve thee faithfully and to endure whatever you provide for our experiences, that we may grow more and more into thy likeness, into the likeness of our dear Master. And dear Father, we pray for the kingdom blessings soon to come upon the earth, and we ask forgiveness for all our shortcomings, and pray all these things through the holy name of Jesus, if it be thy will. Amen. Amen. Thank you, Brother Dan. And before that, before we can start, Brother Ray and Sister Sue was sending love to our iglesia. So our daily manna today was on Romans chapter 5, verse 3 up to 5. We glory tribulation, also knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, which is given unto us. So we're going to read the paragraph of Jeremiah. Okay. We have need of patience, and that can only begin by trials. We have need of faith, and that can only be developed by necessities. We have need of experience for our future work, which can be gained only by such experiences, which permit us to be touched with the feeling of the infirmities and difficulties and trials of those about us, to whom we shall be ministers and representatives when we reach that throne. For us, then, not of present experiences is to resist evil, and not with evil, but with good. Thank you. Okay, thank you.
the trend. So what is your comment about on this book of Romans chapter 5 verse 3 and 5? So they mention this about the tribulations, patience, experience, hope. So what is the your point of view about on this daily manna today? Okay, anyone written? You can give me your comment. Okay, Brother Dan. So I'll get it started here, Brother Romy. The first phrase that struck me is we glory in tribulations. Now, the reality is it's not easy, is it, to go through difficulties? So it's not that we're saying, it's not that the flesh enjoys trials or difficulties, they do not. But we recognize the necessity of these experiences for our own development. And we look forward to the benefits that we gain from the lessons attained. So when we have these experiences, we have need of patience. And sometimes developing that patience requires trials. You know, there's some have said that when they prayed for patience, you know, then the Lord gives them a trial, right? Which proves to be a test of their patience. Well, we should receive that as an answer to prayer because we want to develop that fruit of patience as well. But in order for us to withstand the test, we have a need of faith. And our faith is developed through experience as well. So the tribulation worketh patience, and the experiences and that patience and experience that we get develops in us the other characteristics which we wish to develop and to be more like the Master. It may be that at first we don't do so well, and it may take time for us to learn the lesson. And so a scripture that I've always appreciated along this line is in Hebrews 12:11. And there it talks about chastenings or disciplines or trials that might come upon us. So no trial, no discipline, no chastening, because we need all these, right? For the present seemeth to be joyous. Okay. So the flesh doesn't enjoy it, but grievous. It can cause us some difficulty and grief as a result of the experience. Sorrow, distress. Nevertheless, afterward, and it's afterward that's important, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness. And that's what we look forward to. That's what we can glory in, is that peaceable fruit of righteousness, which these experiences will bring to us. But in order for those to be, in order for us to benefit from those, the last phrase of the verse in Hebrews 12:11 says, unto them which are exercised thereby. In other words, we have to make application. We have to take, recognize, come to the point where we are rightly exercised by it, that we gain the training and from it, and develop more of that fruits and graces of the Spirit. And it won't happen through one trial or two or three maybe, but perhaps many trying experiences will eventually get us to the point
where we appreciate the lessons that the Lord is teaching us. And so we can glory in the realization that we're going to develop patience gained by these trials, that our faith will become stronger because we'll see the Lord's providence in the work that he does in us, as well as in the looking forward to the kingdom blessings that will come if faithful. And also we'll learn to be more sympathetic, because we'll feel the infirmity of ourselves. We'll recognize that others have similar infirmities, and perhaps their infirmities have caused us some difficulty in trial. So we'll learn to be sympathetic toward them. And as a result, we shall be able to be servants, ministers or servants, and representatives of the Heavenly Father and part of the Christ when we reach the throne. So those are a few thoughts, and I'll turn it back to you. Over. Okay, thank you for the lovely comment, Brother Dan. So, Brother Well, right? I remember one of the best basketball players in NBA. He said later that although they are keep winning, he's not happy because they're winning with a big margin, and for him, it's the temptation is make them to be relaxed. So he said here, because although they keep winning, it does not mean that they will always win in time of pressure, because they win without pressure. So he want to experience a game with a big pressure, the game down the wire. It brings them to give their best of the best and prove themselves they are a best team. Because it helps them to to handle the difficult situation. That's what matter most for him. So I said here this analogy because also this is also true for us being a Christian. Maybe we put big faith, integrity, a healthy spiritual situation, because we are not experience many difficulties of tribulations. So what's the point of our text for today is we do not want to um feel always negative if we feel under pressure also, like tribulation, because if it in this situation as a Christians, it will help us to show our many important qualities as a Christians. It's prove how it proves to ourselves what kind of Christian we if we have because it helps us to show the endurance or patience. It's one of the fruit of the spirits, and it makes sense to us. It will help us. It leads to experience, and by of this we have a make we share our experience and encourage also those who are weak in faith, because we are also in that situation. And so many things that will came good things will came out if tribulation in situation under pressure we experience this. There are good result for us. But thank you. Okay, thank you, Brother Well, for the comment about the how do we exercise this to develop this. First, we know we have a different difficulties. We have different experience. Every day we have encountering
difficulties or bad experience every week, every month, every year. So this experience or these trials that we experience, we develop this through our patience. First, if we don't have a hope, we don't have a love, or we don't have a faith, this all things is useless. Being a Christian, we can practice this if we have a goal. We know first we are in God's faith because we can encounter the expecting all these kind of trials we encounter in our life. So we know it's very hard sometimes how to overcome this kind of trials or tribulation we experience in our life, especially we are living in the Christian way. But the most important is to apply this. That is to develop this or to exercise in our life. Because if we don't have this kind of experience, sometimes this experience, it's help us to overcome what is our goal. So we know it's very hard, but sometimes we have different difficulties. Sometimes we have a misunderstanding to experience. Although we are the same faith, we are brethren, and sometimes we encounter also different opinion, different ideas. But the point is the important. We have a one God, one faith, one belief. So that is the very important, and we have a unity of our faith. So I think we discussed everything. So if anyone can give another comment before we close on this daily manna today. Do you have the comment? Okay. Anyone before we close this? If there's any additional for this daily manna today. If no one, we will be go now to our next study. So thank you everyone, Nathan, for the comment. And we will go now to Brother Dan for the volume 1. Brother Dan. Greetings, brethren. It's been a little while because of Memorial that we've all been focusing on that for a few weeks. Trust you had a blessed Memorial season, and the meditations of the experiences which our Lord went through have been helpful to you in your daily walk. We know that sometimes during this season, there's trials that come with it, right? And that's to help us also become sympathetic high priests as we try to endure these, try to understand the lessons, try to apply those lessons as we walk this narrow way. And the memorial doesn't end with just taking of the emblems, but when we understand that we are participating with Christ in laying down our justified human life rights and in sacrificing, having our life poured out, which was represented in the bread and the wine. That's a daily thing. That's something that's part of our daily walk, and it's sometimes difficult to keep that in mind. Okay, it's been March 24th, I think, was the last time, or March 25th, whatever, but March 24th, was the last time we had our study. And we were considering at that time the first great judgment trial and sentence. And that was at the beginning. So that was the first judgment day, if you want, we can call it that. Of course, it wasn't just a single 24-hour day. It was a period of time when, while they were in Eden, they were being tested.
So there are other periods of time where other classes are on trial. We know that the gospel age is a trial time for the church. And so in that sense is the church's trial or judgment day. And the world of mankind will have their trial, of course, in the future under the mediatorial kingdom. We learned also that the first parents, of course, they failed their trial, and it resulted in the loss of eternal life. It resulted in the loss of their home, their garden that they lived in. It resulted in the loss of harmony, and it resulted in the loss of their dominion. And dying, they began to die. And we see all around us the evidence of the divine penalty. Every graveyard that we see, every funeral service, every hospital with all its sickness, the various diseases that men and women contract, along with some of those being quite severe, all testify, as well as every ache and pain, that the first trial or sentence has been being carried out. But the church, in escaping the corruption that is in the world, they don't escape from the flesh. Obviously, we still have this treasure in an earthen vessel, but with the precious merit of Christ covering our blemishes, the Adamic inherited weaknesses. In that sense, we escape from the corruption, as well as we seek to be under the blood of Christ, as represented in the blood of the Passover. We have that forgiveness of sins there, and we can constantly go to the Lord in prayer for that continued help in time of need and for his continued covering. And the faithful will be able to take part in the first resurrection, but the rest of mankind will not escape until they come into new covenant relationship and start going up that highway of holiness, and their sins won't be blotted out completely until they have reached the state of perfection that Adam was in before he disobeyed. And that will be nearer the end of that period. Some will get there faster than others. The ancient worthies will be resurrected with perfect bodies. But in that process, they'll all have to unlearn many things and develop more and more the likeness of our Master, the character that will withstand tests and be worthy of life everlasting. So let's begin our section today, starting on page 141. And you seem to have a good mic there, Brother Roy. Perhaps Sister Belen would be willing to read that first paragraph for us there on page 141. My Sister Belen will come later. My daughter first read. Okay, Page 141. No? 141. Paragraph 1. start paragraph 1, yes, 141. But God has appointed a day in which he will judge the world. How can this be? Has God changed his mind? Has he concluded that his decision in the trial
of the first man and the general sentence were unjust, too severe, that he now concludes to judge the world individually? No. Were such the case, we should have no better guarantee of a just decision in the future trial than in the past. It is not that God considers his decision in the first judgment unjust, but that he has provided a redemption from the penalty of the first judgment, in order that he may grant another judgment, trial, under more favorable conditions to the entire race, all having then had experience with sins and its results. God has not changed one iota from his original purpose, which he formed before the world began. He distinctly informs us that he changes not, and that he will by no means clearly guilty. He will exact the full penalty which he justly pronounced, and that full penalty has been provided by the Redeemer or substitute whom God himself provided, Jesus Christ, who by the grace of God tasted death for every man. Our Lord, having provided a ransom for Adam's race with his own life, can justly give a new offer of life to them all. This offer to the church is under the covenant of sacrifice. Psalms 55 and Romans 12:1. To the world it will be under the new covenant. Romans 14:9. Hebrew 10:16 and Jeremiah 31:31. Okay. Okay, I thank you continue, very Brad. much. Continue. Thank you, Brother Yes, Jelay. Gillet. Yes. I'm stumbling over my words. Yeah, Brother Roy, if you want to read the next two paragraphs, they're relatively small. Okay. We are further informed that when God gives the word this individual trial, it will be under Christ as judge, whom Jehovah will thus honor because of his obedience, even unto death, for our redemption. God has highly exalted him, even to the divine nature, that he may be a prince and a savior, that he may be able to recover from death and grant judgment to all whom he purchased with his own son, his own precious blood. God has committed all judgment unto the Son, and has given him all power in heaven and in earth. John 5:22. It is then the highly exalted, glorified Christ, whom so loved the world as to give his life as its ransom price, who is to be the judge of the world in its promised future trial. And it's Jehovah himself who has appointed him to that office for that very purpose. Since such are the plain declarations of the scriptures, there is nothing to dread, but on the contrary, there is great cause for rejoicing on the part of all. In looking forward to the judgment day, the character of the judge is a sufficient guarantee that the judgment will be just and merciful, and with due consideration for the infirmities of all, until the willing and obedient are brought back to the original perfection lost in Eden. Thank you. And Sister Roxanne, I see you got a mic there. Hopefully that works better for us. Would you read that next one? Can you hear me now, brother? Yes, we can. Very good. Okay. I will start at a judge. Yes. Sorry. A judge in ancient times was one with executed justice and relieved the oppressed. Note, for instance, how when under oppression by their enemies because of transgressions against the Lord, Israel was time and again released and blessed by the raising up of judges. Thus we read, when the children of Israel cried unto Jehovah, Jehovah raised up a deliverer, Othniel, and the Spirit of Jehovah came upon him, and he judged and prevailed. And the land had rest 40 years.
So though the world has long been under the power and oppression of the adversary, Satan, yet shortly he who pays for the sins of all with his own precious blood will take his great power and reign. He will deliver and judge those whom he so loves. Your mic suddenly muted, but I think you just completed the sentence and paragraph anyway. So that's good. Okay. Ready for some questions? Question 12. Since the scriptures declare that, one second, that he hath appointed a day for the world's judgment, does this signify that Jehovah has changed his mind? We want to explain with scriptures. So what is your thoughts, brethren, on the question? Did God change his mind? Is that why he appointed another judgment day? Other than Brother Romy? first, if we go back to the what happened to the couple, the Adam and Eve, on that day there is a judgment too because of disobeying the instruction about the tree of good and bad. So on that day, they judge the couple. So that is the beginning of judgment. But regarding of that, because they already explained of the instruction that the consequence, once you eat that fruit, you will die. So it's very clear, the instruction. And also, because of that, they fail the couple of the instruction of God because of disobeying this instruction. So now, if we go now, if what is the goal of God? So the point here, there is a specific instruction on that. If we recall on that event. So God has not changed they want to give us a better for us because of that instruction. So that's my point, Brother Dan, about that, because God did not change his mind to give to continue his God's plan over. Okay, so Sister Roxanne, I see you keep coming up. Did you add something? I'll try. Can you hear me, brother? Yes, we can hear you. I just can't remember the exact verse about God, where God doesn't change a thing he says. I think that's in Matthew 5. I just can't find the verse. And with this appointed day of God Jehovah for the world's judgment, I think this shows his love along with justice, love for the mankind, as the paragraph says, so that he may grant another judgment. We were also made aware that judgment doesn't only mean a verdict, it also means trial. So this another judgment is not a second chance, but it is considered as another judgment that
with a more favorable condition is provided for each and everyone, or basically for the entire race, with the previous experience of sin and over. Okay, there toward the end, we got a little static, didn't hear the end of the statement, but the first part was very good. So let's look at some scriptures perhaps that show that God changed not. And I'll like give you time, Sister Roxanne, to look up the one you were thinking of. I have quite a few here, but before I give mine, is there anyone else who has scriptures that show that God changeth not? Anyone? Brother Dan, Yeah, Brother Romy. that is that what you point out is on Psalms chapter 50, verse 5? What is They Psalm mention- 50? Yeah, they mention Go ahead and on- read it. Okay, I'm going to read it. Gathered my saints together unto me, those have made a covenant with me by sacrifice. Psalms 50, verse 5. Okay, that talks about the covenant we make, but it doesn't tell us about God changing or not, right? Brother Dan, Yes, Sister Roxanne, go ahead. I think I found the verse that I was talking about earlier. Okay. Okay, we're still having trouble hearing you. At least I am. 5:18. I Matthew tell you the 5:18. truth. So, yes. Okay, we're still having trouble with the technology here, but Matthew 5:18 does show that as far as the law is concerned, that's not going to change, is it? That it's got to be fulfilled. Every jot and tittle of the law must be fulfilled, because we were told elsewhere that the law covenant was a shadow of things to come. It was a type, wasn't it? Okay, Brother Roy. One text that I remember is Malachi chapter 3, verse 6. And it said that, for I, Jehovah, it is ASB version. For I, Jehovah, change not, therefore ye, O sons of Jacob, are not consumed. But the point is, he remains what he was proclaimed in the, he not changed. Over. Yes, that's a very direct statement, isn't it? I change not, right? Another text that proves this is James 1:17. He says, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. And this is the key point, with whom is no variableness, neither shadow of turning. That's the King James Version. So he doesn't vary from his plan, and he doesn't change. He's not going to do something different than what he has proposed. Some more scriptures along that line. Brother Dan. Oh, yes, go ahead, Brother Romy. Didn't see your And hand. also regarding the one you mentioned, that God does not change his plan of judgment. That was also on chapter 5 of John, verse 22. They mention it, God has committed of all judgment into the Son, and it is given all his power to the heaven and earth. So it means God gave his only begotten Son to judge us.
because of God does not change. Over. Yeah, certainly he has declared his purpose there, right? To commit all judgment to the Son. Okay, Isaiah 46, 9 and 10. Remember the former things of old. I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, from ancient times to the things that are not yet done, saying, by my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So there he points out that his counsel, his word will stand, and it won't change, will it? And we have many more that we can consider here. Let me name a few more. Psalm 102:27, but thou art the same, and thy years shall have no end. So he's the same God. Lamentations 3:2, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. That's similar to the Malachi text, which Brother Roy read. And here it says his compassions won't fail. And then Numbers 23:19 says, God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Hath he spoken, and shall he not make it good? And Psalm 33:11, the counsel of the Lord standeth forever. And then Psalm 119, 89, 91. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. They continue to this day according to thy ordinances for all thy servants. So his word is established. It will not change. Yes, Sister Roxanne, that 1 Samuel 15:29 is excellent. Okay. Yes, excellent. Let's see, should we share a couple more here? Yeah, here's a really good one in Hebrews 6:17 and 18. Wherefore God, being willing to show more abundantly to the heirs of the promise the unchangeableness of his counsel. See, they're unchangeable. Interposed by an oath, that by two unchangeable things in which it was impossible for God to lie, we might have strong consolation, who have fled to lay hold on the hope set before us. Yeah, so many scriptures, there's more, but we won't take the time to read them at this time, which really show that his word will, there's another one, and I don't have the reference here, says his word will accomplish that where it was sent and will not return unto him void. So we know that God does not change, and therefore the fact that he proposes a new judgment day is not a change in his arrangements. It doesn't, and also it doesn't change his justice, does it? For we already learned how, in our previous studies, how his justice has been executed upon mankind. And I think, Brother Romy, you mentioned it, that he, or maybe it was Brother Roy, I don't remember now, but the point being that he has made provision whereby he could be
just, and still merciful by providing for a redemption to take the place of Adam, and then provide a more favorable condition under the mediatorial kingdom, another judgment or trial time for the entire race individually to take advantage of the lessons they've learned and the blessings that'll be given them during that time, and be brought to a more thorough knowledge of the word and the plan of God, whereby they will be quite capable of proving faithful. They will have all they need to be able to stand the test and be able to gain eternal life if they take full advantage of all the Lord's mercies along that line. And so there's some scriptures that are in the paragraph, first one read, that talk about God's mercies. And Brother Romy talked about the privilege we had with saints to enter into covenant with him, Romans 50, verse 5. And that's because of the ransom, that we are able to take advantage of the blood of Christ in advance of the world, and thus enter in and follow in his footsteps. And then why don't we read some of the other texts since we read that? I think it'd be good to get these well grounded in our minds. And to the world, that was the covenant to the church that was spoken of in Psalm 50, verse 5. Another covenant of sacrifice that's spoken of, another verse that speaks of this covenant of sacrifice, is Romans 12:1. That one I think most brethren memorize. Would someone like to read that? Maybe Sister Lisa would read that for us. What book, Brother Dan, again? The book of Romans, chapter 12, first verse. First verse. First verse. Read nga. Romans 12:1. 12:1. 12:1. Wait a minute. Oh. Okay. I bless you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Thank you. Yes, thank you. Yeah, so that's speaking to those who are the Lord's people, who will have the opportunity in this age to lay down their lives in sacrifice and follow in the Master's footsteps. Okay, now to the world, there's some scriptures in the paragraph that speak to that and the new covenant arrangement. And that's Romans 14:9 to begin with. Shows his mercy toward them. Brother Roy, would you like to read that one for us? Romans 14:9. Brad, Yes. Yes. For to this end Christ died and lived again, that he might be Lord of both the dead and the living. Yes, very good. The dead there referring to the dying mankind. You know, remember Jesus said, let the dead bury the dead, to the man who wanted to go bury his father. And
So he was showing that in God's eyes, the world in their dying process are already considered dead, aren't they? They're under the dying sentence. So he's going to be the Lord and the life giver to those, as well as to those who are still alive, that is, in the fullest sense of the word, like the angels, for example. They have full life. No, they're not under condemnation. So he's a Lord of dead and the living. Brother, can you repeat that? For Lord of both the dead and the living? For to remind us. Okay, can you repeat that, your point? Yes, Romans 14:9 that you read. The world of mankind are the dead right now. They're dead and dying. So Christ died for them, right? He died and rose and revived for those Yes. who are dead and those who are dying. And the living in the sense, life in the fullest sense is perfection of life. It's not a dying condition. We think of life as in our present arrangement where we're still dying and we're going to eventually be dead, right? But that's not living in the fullest sense. The fullest sense is to have life in its perfection. And we know that the living angels have that. And even the fallen angels still have their perfect organisms, and they will have an opportunity to repent. So Christ died for all. And that included, even though the angels are not under the Adamic condemnation, the lessons and experiences of sin that they observe and participate in, the fallen ones participate in, should prove to be valuable to them. And they will benefit by it if they allow it, just as the world will benefit by it if they allow it, right? If they take advantage of what the provisions the Lord has made. So he's dead, the Redeemer. So he did this for both. And that's really the point. I hope that helps. So it's meaning that when it mentioned here that Lord of the and the living is that's in the future when mankind's experience perfection life. Well, not for mankind. Only. Not for mankind in the sense of being already alive, because they're really dying now. He died for them as a ransom, right? Yes, the Lord of Dead, meaning that's for the dying mankind, because there is a redemption for them. So when the dying mankind came to the perfection situation, that's the considered he is a Lord of the living. The way I understand it, am I right? So you're thinking that he'll become Lord of the living after the mankind becomes perfect. That's your way of looking at that. Is that right? If my understanding to your explanation is correct, I'm only asking. Okay. Let's get Brother Romy's comment, and then I'll address that too. Brother Romy. Yes, by means of God's grace. So that's why we tasted this death for every man because of the failure of because of disobedience of Adam's race. So we are affected because from Adam's failures.
instruction. So that's why his son, he offer the life to give to 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 a ransom for all. So that is a covenant sacrifice of God, because of God does not change his judgment. Although Adam was pale, so that's why we tasted this dying death. Also, the one dimension of Brother Rowell, because of Son of God, uh, they we can have a new life for all. So that's why he is the life giving for us to what they call that, to release on dying situation, or to release on of this death, because we experience this because of Adam's sin over. Thank you, brother Dad. Yes, the dead referred to in this text are those who are dead and dying, because they're considered dead already. Just as Jesus said, I'll find that scripture. Let's see, is it, oops, do this a little bit better here. It's in the book of Luke. And the chapter 9, verses 59 and 60, he said to another, "Follow me." But he said, "Lord, suffer me first to go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury the dead, but go thou and preach the kingdom of God." So why did he say that? Because the whole world is already dead from the divine standpoint. They're already under the condemnation of death. So going back to this text that we read, that for to this end Christ died and lived again, that he might be the Lord, the master, really the purchaser of the race, both of the dead, the world of mankind, and of the living, because he's going to be exalted above all principalities and powers. So that includes all the angels as well. Brother Roy, does that help? So yes, that the living is because I want to deep understanding here, because the way in my own understanding, the living is maybe, I use the word maybe, for the Christian who, because of their Christian living, they consider as a alive or living in the face, in the eyes of our Heavenly Father. In my own understanding, but I not tell anybody this for my own understanding. So that's why I want to hear to somebody or like you, how the way to understand. So the living is including the spiritual angel, the way you said. Yes, I mean, Yes. but it also include the perfect mankind. Can we say that Lord of the Living, aside from the angel, it may include the perfect mankind in the future? Well, right now they're not living, right? So they're considered dead now. But in the future they will be. Yeah. And So he'll be Lord. He'll still be Lord. He'll still be Lord over the living, right? The dead will no longer be dead. They'll be alive. So at that point, they'll be part of the living. Yes. And the church, we're justified to life. We're only reckoned that way. It's not
we're not actually, but the new creature is considered alive, right? So he's our Lord, right? Our ruler, our master, in that sense. But I think this text mostly doesn't call out particularly the church, right? We can reason on it, but it doesn't state it directly. It's pretty much speaking of the world, the dying and dead mankind, and all those that are alive, which could include the church if we want to include it in it. But it's really includes all the angelic hosts as well. He will be ruler over all. He'll be exalted to the right hand of God above all principalities and powers and everything that has named. And that makes him Lord of all, doesn't it? I'm sorry, I saw your mic move, but I didn't hear what you said. Yes, thank you, Brother Brad, for clarification. Thank you, brother. You're welcome. Okay. Well, for sake of time, it was a good discussion. You can read on your own the Hebrews text and the Jeremiah text, which talks about the new covenant. And we'll jump down to the next question, question 13. Who will be the judge at the world's individual trial? And what is the character of the judge? And how does this guarantee a righteous judgment? So there's three parts to that. First part is the simplest, okay? Who will be the judge at the world's individual trial? Excuse me. This is the easiest one. I mean, we read the scripture, didn't we? Sister Roxanne? Our Lord Jesus Christ. Yes, because we read that scripture in John, which says all 5:21 and 22, right? For the Father raiseth the quickeneth and quickeneth the dead, so the Son also quickeneth whom he will. For neither doth the Father judge anyone, but has given all judgment to the Son. So we see that the Son will be the judge of the world. And I believe, let's see, let me look at the other Acts 17:31 says that because God hath appointed a day in which he will judge the world in righteousness, not by himself, but by that man whom he hath ordained. The one he has ordained, Christ Jesus, will be come and is the judge, the one committed to be the judge there. Okay, so how does this guarantee? So what is the character of the judge, and how does this guarantee a righteous judgment? Brother Roy. We can confident that this judge appointed by Jehovah, Jesus Christ as a judge, will be a good and just, because he show merciful and gives consideration, because he, before he become a judge for mankind, he became a man, a human, experienced the difficulties of being a human, although he is not, he's sinless, but he know how to face the temptation, hunger, the sufferings. He feel the heat, thirst, and many dangers in life. So he know the situation of sinful mankind. So unlike the first judge, the experience from Eden is only a judgment that give a
punishment for the mankind, or the couple that also affect their offspring and mankind. No mercy. But this situation, because all of us in a sinful situation, those who deserve to be favorable and free from punishment because of the obedient, and they will be in a better situation. So we can be thankful for this God's way of system for how to judge the mankind, not only by putting not it's very different from the first judgment, because this is more reasonable and just. Thank you, Ober. Okay. Yes, you know, the very fact that he has provided a means by which man can be have better knowledge of good and evil, the experience of sin itself, and then the learning righteousness as they go up the highway of holiness, that he's made that provision already shows what a merciful God he is, and that he appointed one, Jesus, who willingly laid down his life, and that God himself gave his only begotten Son, shows what great love that he has for the world of mankind to make provision for a righteous judgment. You know, clearly you can trust a God and our Lord Jesus as the judge there, given their demonstration of their willingness and love to sacrifice on behalf of the world. Brother Romy. Yes, there is no quality like the Son of God, because of I remember he have suffered so many pain, experience, trials when he was on earth. And I remember the last word he said also, because of being a human, he said this word that, God, why you forsake me? So it means on that time, on the critical time, he feel a uh, too much pain, because he mentioned that word to God. But because of that, although he mentioned that, we can see the qualities of the Son of God, that he is nobody can compare to the quality of the God, Son of God. And it's very hard to the Father also to sacrifice his Son on that situation. But because of God's mercy, he gave his only begotten Son for us as a ransom for all. Over. Thank you, Brother Dan. Yes, thank you, Brother Romy. I'm afraid we're going to have to end there, aren't we? Because our time is up. So next time we start with question 14, and that is discussed on page 142, paragraph 3. So that will be next week. But I have to tell you, unfortunately, I have obligations for the next couple of Sundays to help my daughter out with some things. So I will not be available on the, I'll give you the dates, on Sunday the 5th or Sunday the 12th. But I will be back for the 19th. So I have more questions, which I'll send out to Brother Romy. Okay. And then Brother Romy, you'll have those, or Brother Roy, whoever leads the study,
we'll have those to consider these next couple of Sundays. Just the way kind of the timing all fell out, we were the memorial thank- celebrations. One other thing, Brother Romy, before I go, I still need to know what the issues were you were discussing in your email. So if you could specify those, that would help me to maybe be of assistance. Okay, with that, we'll let you go and Lord bless you, and we'll talk to you soon. Okay, thank you, Brother Dan, and send our love to your family and to your ecclesia. And also, I'm going to review, because I know they did not mention the specific on that, the one I told you, because she always say the very figurative speech. Oh, thank you, Brother Dan. Lord bless. Lord bless you too, Brother Dan. So, okay, we will go Thank now to Brother our Dan. study. Brother Will, are you ready now? Okay, sige. Balik tayo sa Tagalog, Brad. Okay po, okay po. Okay, magandang hapon sa inyo mga kapatid at sa pagpapatuloy ng ating talakay sa pagbabasa sa Biblia na ating tatalakayin. Ito ay sa ikalimang kabanata ng Aklat ng Josue. Ito ang bahagi pa rin ng unang seksyon ng Aklat ng Josue kung saan sa pagpasok nila sa lupang pangako. Sa susunod na kabanata kasi doon na yung umpisa ng pagpupug nila sa iba't ibang mga kaharian sa lupain ito. At dito makikita natin sa kabanatang ito ang iba't ibang punto na nakatampok. Ang unang dito ay yung pagtutuli na ginawa sa mga kalalakihan na ipinanganak sa ilang. Sumunod ay ang pagtigil ng mana na inilaan ng Diyos sa ilang, di ba? At yung ikatlong punto dito ay yung isang malakas na lalaki, na isang lalaki na sinasabing prinsipe ng hukbo ng Panginoon na nakaharap ni Josue at ano yung kanilang naging usapan. Ngayon, pinakikita ng kabanatang ito yung pagtitiwala na dapat ang lingkod ng Diyos ay talagang nagtitiwala sa Diyos na yun, ba? Paano nila ipinakikita yung pagtitiwala nila sa ganitong sitwasyon? Na hindi sila nagtiwala lang sa sarili nilang kakayahan. Pero bago natin talakayin ang mga bagay na yan, atin munang ipabasa ang mga arap po. Kay basa, Sister Belen, yung Josue, Kabanata 5, mga talatang 1. Yung unang talata. At nangyari nang mabalitaan ang lahat ng mga hari ng mga Amoreyo na nasa dako roon ng Jordan, sa dakong kalunuran, at ng lahat ng mga hari ng mga Kananeyo na nangasa tabi ng dagat, kung paanong tinayo ng Panginoon ng tubig ng Jordan sa harap ng mga anak ni Israel, hanggang sa kami ay nakakatawid na nang lumo ang kanilang puso, at sila'y nawalan ng loob dahil sa mga anak ni Israel. Okay. So, Jelay, pakibasa mo yung talatang 2 hanggang 7. Noong panahong iyaon ay sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ka ng mga sundang na pingki ang bato at tuliin mo na uli na ikalawa ang mga anak ni Israel. Gumawa si Josue ng mga sundang na pinki ang bato at tinuli ang mga anak ni Israel sa burol ng mga balat ng masama.
At ito ang dahil na itinuli ni Josue ang buong bayan na lumabas mula sa Ehipto na mga lalaki, lahat ng mga lalaking pangdigma ay namatay sa ilang sa daan. Pagkatapos na sila ay makalabas mula sa Ehipto. Sapagkat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli. Ngunit ang buong bayan na ipinanganak sa ilang sa daan pagkalabas sa Ehipto ay hindi tuloy. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumakad sa 40 taon sa ilang, hanggang sa ang buong bansa sa makatuwid bagay ang mga lalaking pangdigma na lumabas mula sa Ehipto ay nalipol sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon, na siyang sinumpaan ng Panginoon na hindi niya ipakikita sa kanila ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa atin, na lupaing binubukulan ng gatas at pulot. At ang kanilang mga anak sa kaniyang ibinangong kahalili niya ay pinagtuli ni Josue, sapagkat mga hindi tuli sapagkat hindi nila tinuli sila sa daan. Okay. Brother Gab, ituloy mo nga sa talatang 8 hanggang 9. Cinco, talatang 8 at 9. At nangyari ng kaniyang matuli ang buong bansa na tumahan sila sa kanilang mga dako sa kampamento hanggang sa sila ay magsigaling. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay inalis ko sa inyo ang pagdustan ng Ehipto. Kaya't ang pangalan ng dakong iyaon ay tinawag ng Gilgal hanggang sa araw na ito. Okay, salamat. Di, doon muna ang ating pagbasa. Okay, dahil sa makapangyarihang ginawa ng Diyos na pagtuyo sa tubig ng Jordan, natural ito ay kakalat ang balitang ito. Ito ay malalaman sa buong lupain. Kaya sabi dito nabalitaan ng hari ng Amoreo. Gayon din lahat ng mga hari ng Kananeo. Kaya ibig sabihin, kung ilan man yung mga kaharian dito sa Kanaan, kasi binanggit dito, sa tabi ng dagat. Ibig sabihin, nasa kabilang baybayin na yon, dagat Mediterranean. Kasi ang Kanaan, di ba, nasa pagitan niya ng kalakang bahagi ng Jordan at ng malaking dagat Mediterranean. Kaya ibig sabihin, talaga sa buong lupain, sa lahat ng kaharian, nabalitaan nila yung himalang ito ng pagtawid nila sa Jordan. Nakita natin kung ano yung nadama ng mga haring ito. Diba sabi rito sila'y nang lumo yung kanilang mga puso at nawalan ng loob. Kapatid, sabi diyan. Kaya sabihin nawalan sila ng lakas. Sa ibang version ng Biblia, tulad halimbawa sa English Standard Version, sinabi dito na their hearts melted and there was no longer any spirit. Natunaw. Parang tumigil yung tubok ng puso, natunaw ang puso, di ba? Nanghina ang loob, walang lakas, wala nang kakayahan, walang puwersa, wala nilang spirit Diba? Bakit kaya ganun ang kanilang nadama na nangyari mga kapatid? Kasi siguro, alam nila na ang mga Israelita ay titira sa lupang Kanaan. Alam naman nila yon, pero malamang inaasahan nila na hindi ganun kadali ang magiging pagtawid nila sa Ilog Jordan kung saan ito inaapawan ng tubig, di ba?
iniisip siguro nila, nagugugol pa ito na maraming araw, maghahanap sila ng isang mas madaling ruta na doon ay makakapasok sila sa lupang pangako. O kaya maaari hintayin nila na bumaba yung tubig. At kung gano'n, ugugol ito na maraming araw. At malamang na kung ganoon, makakapaghanda yung mga kahariang ito para sila tambangan sa kanilang paglulatawid sa Ilog Jordan. Pero yamang natuyo ang tubig, ibig sabihin, kung ano man ang kanilang pinaplano para pigilan ng pagpasok ng mga Israelita, ay hindi mawawala yung kanilang plano. Sabihin, nandito na sila, nakapasok na sila sa ating lupain. Yung kanilang pwersa. Kaya merong mga dahilan sila para madaman nila na ito yung sila yung nanlumo. Parang sila yung nawawala na ng pag-asa na pigilan ang anak ni Israel, yung mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, sa isang sitwasyon na alam mo na ang kalaban mo ay nanlulumo, wala ng espiritu, na walang nanghihina. Sa isang mananakop o lalaban sa isang digmaan, ito ay isang masasabi nating advantage na niya, di ba? Pagkakataon na natin ito na lumusob. Nakatawid na tayo, nanghihina ang kanyang loob, nanlulumo ang kanilang puso. Mas madali natin sila ngayong matalo. Di ba? Eh sila kabaliktaran, siyempre, andun yung kanilang lakas, sigla, dahil tinutulungan sila ng Diyos kahit sa mahirap na sitwasyon, sa makahimalang paraan, ay nagagawa nila yung dapat gawin. Pero pasinin natin, nung sila makatawid, nanlulumo na yung mga kaharian, mga hari, hindi sila lumusob. Di ba? Hindi nila inatake yung kalaban, yung mga kaharian ito. Merong plano pa. Meron pang gustong ipagawa ang Diyos ni Jehovah sa bayang ito bago sila lubusang sakupin ang lupain ng Kanaan. Ano yung unang pinagagawa? Gusto munang mangyari ng Diyos na gawin ng Israel ito bago sila lumusob. Sa talatang 2 hanggang 7, hindi inutos ng Diyos na, sige, lumusob na kayo. Kaya nyo ang talunin yan, mahihina na sila. Discourage na sila. Hindi, kabaliktaran na nangyari, di ba? Ang inutos ng Diyos ay gumawa ka ng mga sundang na pingkian at tuliin mo yung mga anak ng Israel. Parang baligtad, ano? Ang inutos ng Diyos ay tuliin mo sila. Ibig sabihin, gugugol na ilang araw para sila ay lumusob kasi hindi sila pwedeng lumaban sa ganitong sitwasyon. Yung pinky ang bato, ito yung bato na pinatalas, mga kapatid, di ba? Yung sundang, medyo isang salitang ito na limot na natin mga Pilipino, lalo na mga bagong henerasyon. Yung sundang ay yung punyal, no, o kutsilyo. Ang kutsilyo, salitang Kastila yan eh. Pero sa Tagalog talaga niyan, punyal o sundang. Panghiwa. Pero nangyari ito sa pinky ang bato. Yun ang gagamitin na pangtuli para alisin yung balat na masama sa mga kalalakihan. Pasinin natin na walang ulat kasi sa Biblia na nung sila ay naglalakbay sa ilang, ay tinuli yung mga ipinanganak na kalalakihan sa ilang. Di. Ang ulat ng Biblia ay yung mga lumabas sa Ehipto ay ito yung tinuli, di ba? Yung mga kalalakihan. Pero pagkatapos nun, walang ulat sa Biblia na yung mga ipinanganak sa ilang ay itinuli. Pero tandaan natin, ito yung bagong henerasyon na sa makatuwid, yung mga
kalalakihan na lumabas sa Ehipto na tinuli ay wala na. Kaya lahat ng mga maliban kay Josue at kay Caleb, lahat ng mga kalalakihan dito ay mga merong taglay na balat na masama. At alam natin na sila'y papasok sa isang lupain na at bayang banal, malinis. Kaya hindi pa hintulutan ng Diyos yung balat na masama ay mati. Kaya merong makatwirang dahilan ng Diyos na kailangan na yaman sila nasa lupain ito na kailangan lahat ng kalalakihan ay tuliin. Kaya pansinin nyo na dito papasok yung pagtitiwala sa Diyos na Jehovah, mga kapatid. Bakit? Kasi anumang oras, pwede rin silang lusubin ng mga iba't ibang kaharian. At kapag sa panahong ito na sila'y tinuli, wala silang lakas. Pero inyo yung buong puwersa ng mga kalalakihan, hindi makakalaban yung mga kapatid. Siguradong talo ang mga tuling lalaki. Naalala nyo yung isang tula nating mga Pilipino? Di ba? Maliit pa ako, narinig ko na yung tulang yun eh. Yung tungkol kay Andres Bonifacio. Di ba sabi sa tula, Andres Bonifacio, atapang nga tao. Alam mo yan, Brother Romy, ano? Opo. Ah. Ang sabi doon ay, aputo la kamay, hindi atakbo. Aputo la paa, hindi atakbo. Pero maputol yun, atakbo atulin. Ibig sabihin, kapatid, medyo na, pabiro yun, di ba? Naalala ko lang nung binabasa ko to eh. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay sugatan na ibang parte ng kamay mo o ng katawan mo, pwede ka pang lumaban. Pero kapag ang naputulan o nasugatan ay yung maselang parte ng kalalakihan, hindi ka na pwedeng lumaban. Talo na. Tapos na ang boxing. At pansinin nyo, parang sila, ang Israelita ngayon, parang yung si Andres Bonifacio na sa sitwasyon na kapag nilusob, atakbo at uli ng mangyayari sa kanila. Wala silang kakayahang manalo. Kaya dito pumapasok yung karunungan ng Diyos, di ba? Na, sila yung nanglulumo, nanghihina ang loob, pero hindi dahilan yan para lumusob tayo. Kailangan muna. Para sa Diyos na Jehovah, unahin yung dapat unahin. Kailangan malinis kayo. Alisin yung balat na masama. Hindi ginagawa nila shortcut. Sige, lusubin nyo na sila. Pagkatapos yan, saka tayo magtuli. Hindi. Yung sistema ng Diyos na Jehovah ang sinusunod. Diba? Yung kalinisan, yung kabanalan. At yun ang nangyari. Talagang kailangan dito yung pagtitiwala sa Diyos na sa ganun sitwasyon ng mga kalalakihan, sila ay poproteksyon mananpali ng Diyos na Jehovah. At ito naisip ko lang mga kapatid, na kung papansinin nyo, wala namang maliwanag na ano dito ulat ng Biblia, di ba? Yung unang kaharian na kanilang nilusob, natatalakayin sa susunod na kabanata, yung kaharian ng Jericho, di ba? Sa aking pagkakaalam, ito lang yung kaharian sa lupain ng Kanaan na hindi nila nakasagupa, hindi sila nakapagdigma ng harap-harapan. Di ba mga kapatid? Pagkatapos ng Jericho, yung mga Periseo, Hiteo, Jebuseo at iba pa, nakipagdigma sila dyan ng harapan, mano-mano. Pero ang Jericho hindi. Nilibot lang, di ba? At pagkatapos giniba yung buong lungsod na yun. Kaya walang sagupaan na nangyari. Malamang siguro na dahilan yun na sa sitwasyon yun, nagpapagaling malamang yung mga kalalakihan sa panahong ito. Kaya hindi pwedeng yun ang gawing sistema ng Diyos na lusubin yung Jericho dahil sila nga ay nasa panahon na inalis yung balat na masama. Kaya merong ibang sistema ang Diyos kung yun nga, merong ibang paraan ng Diyos para talunin ang kaaway, yung kaharian na siyang pinakamalapit sa kampo ng mga Israelita. Kaya wala, Kaya nakikita natin yung karunungan ng Diyos dito at yung pagtitiwala sa Kanya na sila ingatan kahit nasa yung disadvantage na sitwasyon sila, mga kapatid. At
ang pagtutuli mga kapatid na ginawa ng mga Israelita ay literal na ito'y pagtutuli sa laman, di ba mga kapatid? Pero alam na bilang mga Kristiyano, merong isang pagtutuli na tumutukoy sa sagisag na paraan, di ba? Kasi ang literal na pagtutuli ay isang tipan ng Diyos mula pa nung panahon ni Abraham na iniutos niyang gawin, at ito'y pinagpatuloy na maging sa mga pinagpatuloy sa mga lahi ni Abraham, di ba? Halimbawa, sa Deuteronomio 10:16, mababasahin natin. Pwedeng pakibasa, Sister Reg, yung Deuteronomio Kabanata 10, talatang 16. Okay po, Kabanata Brad. talatang 16 ng Deuteronomio. 16 po ng Deuteronomio, no? Opo. Opo. Tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong pamagmatigasin ang inyong ulo. Salamat po. Okay, yan. Salamat din po. Sa Kabanata 30, Deuteronomio pa rin mga kapatid. Kabanata 30, talatang 6 pala. Sister Lisa, pakibasa. 36 ng 30 verse 6. Ikaw na. Apa, Sister Lisa. At tutuloyin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. Salamat. Salamat din po. Kaya ito ay isang pagtutuli pero hindi sa laman, di ba? Ang pagtutuli sa laman ay tumutukoy din naman sa kalinisan na kailangan maitampok ng bayan ng Diyos. May pagtutuli para sa makasagisag na paraan, at ito yung pagtutuli ng puso. No? Ito'y nagpapakita na yung puso minsan, di ba? Sabi ng Jeremias 17:9 ay mapandaya ang puso. Meron itong mga pita, meron itong pagnanasa. Sabihin bilang isang makasalanang individual, merong karumihan din sa ating puso. Kaya meron dapat pang hinihiling ng Diyos na natuliin din yung puso. Diba? Sa pamagitan ng ganitong makatagitan na pagtutuli, sabi nililinis natin yung ating puso na itampok yung mga tama at malilinis na katangian. At dito, sabi nga sa Hebreo 36 ay yung kung ang isang tinuling puso ay magpapakita ng pag-ibig. Pag-ibig sa kanyang kapwa, ibig sa Diyos. Magbubunga ito ng kabanalan, makibabuting pakikitungo. Kaya bilang Kristiyano, maging sa ngayon, itong pagtutuloy nito ay isang bagay na dapat na itampok din naman natin, na dapat na tayo ay sa pamamagitan ng tabak, di ba? Yung literal na pagtutuloy sa laban, kailangan yung sundang o talim para alisin yung masamang balat. Ang ating puso ay tutuliin sa pamamagitan rin naman ng tabak, di ba? O maliit na tabak. Ano yung maliit na tabak? Sa Biblia sinasabi na ang salita ng Diyos ay parang tabak na dalawa ang talim, di ba mga kapatid? Ito'y tumatago sa puso, mga kapatid. Kung gayon din pala, yung isa na ang mga Kristiyano, yaman tayo ay umaharap din naman sa spiritual na pakikipagdigma, taglay din dito yung tabak, di ba? Sabi, tumatagos din sa puso. Itong tabak na ito, salita ng Diyos, ang parang punyal o maliit na tabak. Nagagamitin natin itong salita ng Diyos para tuliin yung ating puso.
upang maging babaw yung malinang yung bunga ng espiritu, kristyanong katangian. Dahil mahirap manalo sa isang digmaan na ang ating puso ay hindi malinis. Matatalo tayo ng kaaway. Dahil yun nga ang gusto ni Satanas. Kapag ang ating puso ay hindi tuli, sabihin hindi natin malalabanan ang kanyang mga tukso, kanyang mga pag-atake sa atin. Pero kung nilinis ng spiritual na punyal o ng salita ng Diyos ang ating puso, tutulong ito na yung ating spiritual na pakikipagdigma. Kung sa mga Israelita ay bago sila makipagdigma ay nilinis sila sa pamamagitan ng pagtutuli sa laman, tayo naman, mananalo tayo kung ating puso ay tinuli rin naman o nilinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nakita natin dito, mga kapatid, yung karunungan ng Diyos na higit pa sa karunungan ng tao. Na nasa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon ay kailangang itaguyod ba muna ng bayan kung ano yung pinakipagtipan ng Diyos sa kanila mula pa ng pasimula. Nakita natin naman dito na nakiisa ang bayan sa ganitong sinabi ng Diyos na Jehovah kay Josue. Hindi sila kumontra. Nakita natin na yung sa pagkakaisa, sila ay lalong sumigla at nakatulong ito para sila ay manatiling nakatira dito sa isang lupain na sabi nga ay tinatahanan ng gatas at pulot. At sa huling parte ng talatang ito ay sinabi na hanggang sa sila ay gumaling, nandito sila. At ito ay sa lugar ng Gilgal. At sabi dito ng Panginoon kay Josue, inalis ng Diyos yung pagdusta lang. Inalis ko sa inyo ang pagdusta ng Ehipto. Yan, mga kapatid. Kaya nagkaroon sila ng mabuting kaugnayan sa Diyos, mga kapatid. Okay, meron pa kayong komento doon, mga kapatid, sa punto na yun muna ating tatalakayin. Pero sa mga gusto magkomento, ay pwede kayong magkomento, mga kapatid, na gusto nyo palitaw yung punto rito na makakatulong sa atin bilang mga Kristiyano. Brother Wen. Brother Romy? So yun na nga yung binanggit mo, yung gaya ng yung paglinis sa ating puso, yung pagtuli kay Joshua. Ito nga ay nagtuturo sa atin ng gawain na sa kapanahunan ngayon o sa milenyo na darating ng paglalaan natin sa Panginoon. At ito nga ay tumutukoy sa consecration o yung pagbago nga natin. Tama yung binanggit mo kanina na pag-alis ng ating kasalanan o sa ating kalooban. So kapag tayo ay nagkaroon na ng pagtutuli sa Diyos, so ang punto dun ay siyempre aalisin natin, magbabago tayo kung ano tayo dati. Kaya yun ay tumutukoy ngayon sa papaano tayo, yung pag-alay natin sa Diyos, yung pagtutuli na yun. Kaya isang napakalagang ito bilang isang Kristiyano, kung ikaw ay tatanggapin mo na maging isang bahagi ng paglilingkod sa Diyos, kailangan natin magpatuli, no? So hindi naman literal na yun yung paraan nila noon, na isa rin yun sa paraan ng paglilinis kung papaanong ginawa ni Joshua doon sa mga kalalakihan, no? Nagkaroon ng isang paraan yun ng paglinis o pagharap sa Diyos. Pero sa ating panahon ngayon din, tumutukoy ito nga sa pag-alay natin sa Diyos, kung paano natin tinanggap ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Kailangan natin una munang linisin ang ating sarili. Dad, sorry, napit mo kayo sa laptop. Mahina yung boses niyo. Narinig niyo ba ako, Brother Well? Hindi pa. Hindi yung masyado. Narinig Ulitin ko naman, ba? pero mahina. Narinig lang, mahina nga lang. Ulitin ko lang po. Kaya yun nga, yung sa ating panahon ngayon, kailangan nating
kung tayo ay yung sinasabing pagtutuli na ginawa ni Joshua, ito ay tumutukoy sa atin ngayon sa ating panahon kapag tayo ay nag-alay na sa Diyos o sa Panginoon Hesus bilang siya ay tinatanggap nating tagapagligtas. Kailangan baguhin natin ating mga kalooban o bago natin tanggapin, bago tayo maglingkod sa Kanya, kailangan tayo magpatuli. So, ibig sabihin, lilinisin natin mga kaisipan natin, ano bang dating gawain. At yun ay tumutukoy sa pag-aalay sa Panginoon Hesus. Kaya, yun din yung ginawa ni Joshua, kung paano nagpatuli ang mga pinatuli niya ang mga kalalakihan para sa ito yung pagharap nila sa Panginoong Hesus. Sa panahong yun, ay isang pag-aalay din, paglilingkod sa Diyos dahil nagpapakita ng pangkalinisan ng kalooban, lahat na pati ng pisikal lahat. Yun lang po. Salamat po. Salamat, Brother Romy, sa puntong idiniin mo. Kaya katulad ng mga Israelita, di ba? Dahil lang sa kalinisan ito, inalis ng Diyos yung pagdusa sa kanila. Sabihin yung kawalang pagsang-ayon. Kaya yung pagkakaroon ng malinis na katayuan sa Diyos ay tutulong para magkaroon ng kanyang pagsang-ayon. Kabila ng ating hindi pa makasalanang minana, ay posible pala yun. Bilang Kristiyano, sa pamamagitan ng pag-aalay sa ating sarili, na iniharap ang ating sarili at ang pusong tinuli, yung pagsang-ayon ng Diyos ay makakamit natin. Meron pang mga karagdagang punto na pwede yung gustong palituin, mga kapatid. Brad, Sister Rox, Lareg. Apo. Wala po akong komento pero gusto ko lamang pong tanungin yung mga tekstong nabanggit niyo, Brad, kanina nung tungkol dun sa ano tawag mo rito, yung madaya ang puso. Ano nga po ulit yun? Nasa Jeremias, teka, Apo. 17:9 kung hindi ako magkakamali. Okay po. Tama, 17:9. Yan, kaya Okay. mandaray ang puso. Ang puso ay magdaray na higit sa lahat ng bagay. Tutong masama. Sino makakaalam? Kaya yung kadayaan, nakakapamilya yan ng mga karumihan, di ba? Kaya dapat talaga tuliin ang puso, linisin. Kaya bilang Kristiyano, dapat yun. Nagno-notes po kasi ako. Thank you, Brad. Okay. Kung wala na tayong dagdag na komento, sana tayo ay nakinabang at ating sa puso bulay-bulay ng ating mga natalakay na bagamat ito ay isang pangyayari sa kasaysayan, pero makita natin na mayroong malaking kaugnayan pa rin sa Kristiyanong pamumuhay, di ba? Yung tinatawag na tipiko at antitipiko na talagang pakikilabangan natin ang lubusan. Brother Romy, balik sa iyo. Ayun, no? Maraming salamat, Brother Ruel, sa pagtalakay sa ating kontekstual, no? At isang napakamaraming mga halagang punto na ilakay dito. Mahina, Brad. Mahina uli. Ay, okay po. Maraming salamat ulit, Brother Ruel, sa pagtalakay sa mga punto, lalong-lalo na sa maraming punto rito na tinalakay para sa atin na kung paano yung ginawa ni Joshua at kung paano yung pinaita dito, kung paano ang Diyos ay pumabor at naggabay sa kanila. Gaya nung yung binanggit niyo na yung melted heart, no? Yung pinanghinaan ng espiritu. Sa paglaban, kapag wala kang espiritu ng yung tinatawag na wala kang moral support o wala kang espiritu ng katapangan o energy, no? Espiritu na yun. Talagang matatalo kayo, no? Pero pinakita dito yung kung paano ang Diyos gumagabay talaga kay Joshua sa pakikipaglaban na yon, na kung paanong nanlumo yung mga kalaban nila. Kasi unang-una pa lang, doon pa lang sa nung nalaman nila na ang Diyos ni Joshua ay makabuhay at makapangyarihan, doon pa lang isa na siguro na nagbigay sa nila ng panghihina. Yung punto na yon, yung nagkaroon sila ng panghihina o kahinaan. Kaya para bang sila, ang tawag nito, na paralyze yung kumbaga sa hindi sila makagalaw, parang ganun, no? Yun nangyari doon sa hukbo ng kalaban nila.
Pero gaya nung binanggit mo rin, yung sa kabila na rin ng pangyayaring yun, sinamantala nila Joshua dahil dun sa kautusan ng Diyos, nagkaroon na nga ng pagtutuli. Ayun na nga, yung para sa pagharap nila sa Diyos, nagkaroon sila ng makalakihan. Kailang nilinis yung kanilang sarili, no? Dahil nga doon sa binanggit. At yun naman ay tumutukoy din sa panahon natin ngayon na kung paanong isang paraan ng kapag ikaw ay magiging isang lingkod ng Diyos, kailangan mong magpatuli. So, yung consecration, yung pag-ano natin sa sarili natin, pagbago natin mga dating gawain, mga dating natin sa loobin, hindi na natin pwedeng gawin yun. Yung dapat na natin i-apply yung bilang isang Kristiyano o gawain bilang isang Kristiyano bago tayo humarap sa Diyos. Magiging lilinisin muna natin yung sarili natin. Kaya dapat isang natin matutunan dito yung hindi natin dapat madaliin yung pagpapatuli o pag-alay natin sa Panginoon Hesus bilang ating tagapagligtas. Kasi ito ay kailangan muna nating suriin na ating sarili, alamin natin kung ano yung mga dapat nating baguhin at gawin. Ano. Kaya isipin din natin yun, yung punto na yun. No? Ito ay talagang napakaganda nitong tinalakay natin ngayon na tinalakay na mga punto ni Brother Will. Kaya yun lang po, Brother Will, at maraming salamat sa pag-aaral natin ito. Dito tayo magsasara ngayon sa ating pag-aaral nito. Meron mo pa kayong gustong banggitin pa, Brother Will, bago tayo magsara? Hindi na lang mga kapatid at sana nakinabang nga tayo. Di susunod dun sa mga kalahati ng kabanata 5 ang ating tatalakayin sa susunod. Ayun, maraming salamat, Brother Will. So, bago tayo magsara ay makikinig tayo sa ating hymn song, then bago inyong isa ay kayo po mag-lead, Brother Will, sa ating pansarang na panalangin. Kayo ba mag-share screen, Dad? Kasi hindi compatible yung Zoom dito sa laptop nila. Ayaw mag-play pa rin. Hindi ko kasi may hindi ko may share yung yung narrative. Tubukan namin ni Gabriel. Hindi pag hindi po ngayon na lang naman tayo magsiskip ng mga hymn song Sa sunod na lang. Brother Will, hindi na po tayo mag-hymn song muna dahil problema sa natin. Screen share. Pwede na po kayo magsarang panalangin. Sige. Manalangin tayo mga kapatid sa inyong harapan, aming Diyos na banal sa langit. Salamat kami Diyos na iyo sa sandaling ito na aming ginugol para kami ay mapatibay ng iyong salita. Saan kami nangailangan ng tulong at pampasigla sa kabila ng aming makasalanang katayuan ay posible pa rin ito sa tulong ng iyong salita. Maaaring linisin ito ang aming sarili, ang aming puso. Upang sa gayon ay makatulong para maging malakas at malabanan ang pagsalakay ng iyong kaaway. Hindi namin ito kaya mga iba. Sa magitan ng salita ng Espiritu at pagtulad sa halimbawa ng iyong anak ay amin pong malilinang ang mga karapat-dapat katangian para maging matatag kami. Sana ay aming pahalagahan ang ganitong sandali, linggo-linggo bilang maliit na grupo, ay kami magtaguyod dito, maging presente at magpatibayan. So, hindi lang sa pamagitan ng pagpupulong, kundi sa pamagitan ng pagbibigay ng makabuluhang pampatibay loob. Salamat din po, hindi lang sa bagay nito, kundi sa proteksyon at material ng mga paglalaat sa amin sa tuwi-tuwi na. Muli, kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang na amin nagagawa. Muli tanggapin nawa ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat. Sister